Kabanata 42, Timeline ng mga pangyayari. Maraming mga pangyayari ang inilalarawan ng Biblia na naganap pagkatapos ng rapture, sa panahon ng kapighatian at pagkatapos ng ikalawang pagdating ni Jesus. Titingnan namin ang ilang mahahalagang kaganapan upang maaari kang maging handa para sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. 42.1. Ang Antikristo ay naging isang pandaigdigang pinuno. Pagkatapos ng rapture, ang unang bagay na dapat mong hanapin ay ang pagsikat ng isang pandaigdigang pinuno. Tinutukoy ng Biblia ang taong ito bilang Antikristo dahil siya ay magiging kabaligtaran at kalaban ni Kristo at lahat ng bagay na makadiyos. Ang taong ito ay darating sa eksena bilang isang pinunong politikal na may kakayahang magkaisa ang lahat ng tao sa mundo. Isa sa mga paraan na magagawa niya iyon ay sa relihiyon. Siya rin ay makikita bilang isang leader ng relihiyon na pinagsasama-sama ang lahat ng mga pananampalataya. Siya ay magiging isang dalubhasa sa pananalapi at ekonomiya at magkakaroon ng mga solusyon sa mga kaguluhan na sumasalot sa planeta bilang resulta ng pagdagit. Ang pangunahing mensahe niya ay kapayapaan at katiwasayan. Gaya ng binanggit ko sa ikaapat na bahagi ng aklat na ito, magugustuhan siya at nanaisin mong makinig at sundan siya. Sinasabi sa atin ng talatang ito na ang Antikristo, ang pinuno, ay magiging isang politikal na pinuno at gagawa ng isang kasunduan sa bayan ng Diyos, ang Israel, sa loob ng 7 taon. Ang pinuno ay gagawa ng isang kasunduan sa mga tao para sa isang yugto ng isang set ng 7. Ngunit pagkatapos ng kalahati ng oras na ito, siya ay tatapusin ang mga hain at mga handog. At bilang isang kasukdulan, sa lahat ng kanyang kakilakilabot na mga gawa, siya ay magtatayo ng isang kalapastanganan na bagay na nagdudulot ng kalapastanganan hanggang sa tuluyang ibuhos sa kanya ang tadhanang itinakda para sa maruming ito. Daniel Siyam, 27 New Living Translation. Ang Antikristo, na siyang unang halimaw sa kasulatang ito, ay magiging isang pinuno ng relihiyon. Ang huwad na propeta, na isa pang halimaw, ay magiging dahilan upang sambahin ng lahat sa lupa ang Antikristo. Nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon mula sa lupa. Siya ay may 2 sungay na parang kordero at nagsasalita siya na parang dragon. Ginamit niya ang lahat ng awtoridad ng unang halimaw sa kanyang presensya. Ginagawa niya ang lupa at ang mga naninirahan dito upang sambahin ang unang halimaw, na ang nakamamatay na sugat ay gumaling. Apokalipsis 13:11-12. Ang Antikristo, siya at ang hayop sa mga talatang ito ay magiging pinuno ng ekonomiya dahil ang bawat isa ay dapat magkaroon ng kanyang marka upang makabili o makabenta. Ang lahat, ang maliliit at ang malalaki, ang mayaman at ang dukha, at ang malaya at ang alipin, ay bigyan ng mga marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo. At na walang sino man ang makakabili o makakapagbenta maliban kung mayroon siyang markang iyon, na siyang pangalan ng halimaw o bilang ng kanyang pangalan. Apokalipsis 13:16-17. Ang pagdagit ng mga tagasunod ni Jesus ang nagbigay daan sa Antikristo na bumangon. Ang pumipigil sa kanya ay ang Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat tao na naniwala kay Hesukristo. Kahit na ang banal na Espiritu ay inalis, siya ay kumikilos pa rin sa mundo na kinukumbinsi ang mga tao sa kanilang kasalanan upang sila ay makilala ang Diyos. Sa mga talatang ito, ang tao ng kasalanan, ang anak ng pagkawasak at ang makasalanan ay lahat ay tumutukoy sa Antikristo. Ngayon mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagtitipon sa Kaniya. Huwag hayaang linlangin ka ng sinuman sa anumang paraan.
sapagkat hindi mangyayari malibang dumating muna ang paghihimagsik at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, ang sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, na anupat siya'y nauupo bilang Diyos sa templo ng Diyos, itinatakda ang kanyang sarili bilang Diyos. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang pumipigil sa kanya, upang siya ay mahayag sa kanyang sariling kapanahunan. Sapagkat gumagana na ang misteryo ng katampalasanan. Tanging may isang pumipigil ngayon hanggang sa siya ay maalis sa daan. Kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng kaniyang bibig at lilipulin sa pamamagitan ng paghahayag ng kaniyang pagparito. Maging siya na ang pagdating ay ayon sa gawa ni Satanas na may lahat ng kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Ikalawang Tesalonika 2, 1:3-4, 6-9. Sinasabi sa atin ng kasulatang ito kung bakit kailangang alisin ang banal na espiritu bago bumangon ang Antikristo, ang kaaway, bilang isang pinuno. Dahil ang mga mananampalataya na puspos ng banal na espiritu ay tumindig laban sa kanya. Kapag ang kaaway ay dumating na parang baha, ang espiritu ng Panginoon ay magtataas ng watawat laban sa kanya. Isaias 50:11 na New King James Version. Sa mga talatang ito na sinalita ni Jesus, nakikita natin ang banal na espiritu na siyang tagapayo at espiritu ng katotohanan ay kumikilos pa rin sa mundo. Hinahamon niya ang mga tao sa kanilang kasalanan upang sila ay bumaling kay Jesus para sa kaligtasan. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang tagapayo ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung pupunta ako, ipapadala ko siya sa iyo. Pagdating niya, hahatulan niya ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol, tungkol sa kasalanan dahil hindi sila naniniwala sa akin, tungkol sa katuwiran sapagkat ako ay pupunta sa aking Ama at hindi na ninyo ako makikita, tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng mundong ito ay hinatulan na, ngunit kapag siya, ang espiritu ng katotohanan, ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, pero kahit anong marinig niya, magsasalita siya. Ipahahayag niya sa iyo ang mga bagay na darating. Juan 16:7-11, 13. Kapag ang pandaigdigang pinunong ito, ang pinuno, ay nagbabalik ng kaayusan sa planeta, siya ay magsisikap na makamit ang hindi pa nakamit ng ibang tao sa mundo. Siya ay mangangabayo ng isang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng kanyang mga kalapit na kaaway na bansa. Sa talatang ito, ang Israel ay tinutukoy bilang mga tao. Ang kasunduang pangkapayapaan na ito ay magiging isang 7 taong kasunduan na isang set ng 7. Ang paglagda sa kasunduang ito ay ang kaganapan na magsisimula sa orasan sa panahon ng kapighatian. Ang rapture ay hindi nagsimula sa aktwal na panahon ng kapighatian. Ang kasunduang pangkapayapaan na ito ang nagpapasimula. Ang pinuno ay gagawa ng isang kasunduan sa mga tao para sa isang yugto ng isang set ng 7. Ngunit pagkatapos ng kalahati ng oras na ito, siya ay tatapusin ang mga hain at mga handog. At bilang isang kasukdulan sa lahat ng kanyang kakilakilabot na mga gawa, siya ay magtatayo ng isang kalapastanganan na bagay na nagdudulot ng kalapastanganan hanggang sa tuluyang ibuhos sa kanya ang tadhanang itinakda para sa maruming ito. Daniel 27 New Living Translation. Mula sa panahong ito, magkakaroon ng matinding pagdurusa at paghihirap sa planeta. Sapagkat magkakaroon ng mas malaking paghihirap sa mga araw na iyon kaysa sa anumang oras mula ng likhain ng Diyos
ang mundo. At hindi na ito magiging napakahusay muli. Marcos 13:19 na New Living Translation. Sinasabi sa atin ng Biblia na nilagdaan ng Israel ang kasunduan upang magkaroon ng seguridad o kanlungan. Inaasahan ko na ang mga kaaway ng Israel ay tataas ang kanilang mga pag-atake laban sa bansa o nagbabanta ng isang napakalaking pagsalakay. Israel, kamatayan, at Sheol na impyerno lumagda sa kasunduan. Nalaman natin na ang Israel, ang mga taong ito sa Jerusalem, ay alam na ang kasunduan ay nakabatay sa mga kasinungalingan, ngunit nilagdaan pa rin nila ito. Kaya't dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, kayong mga manunuya na nagpupuno sa bayang ito sa Jerusalem, sapagkat inyong sinabi, kami ay nakipagtipan sa kamatayan, at kami ay nakipagkasundo sa Sheol. Kapag dumaan ang umaapaw na salot, hindi ito darating sa atin, sapagkat ginawa naming kanlungan ang kasinungalingan at aming ikinubli ang aming sarili sa ilalim ng kasinungalingan. Kaya't sinasabi ng Panginoong Diyos, narito, inilalagay ko sa Siyon ang isang batong subok, isang mahalagang batong panulok ng isang matibay na pundasyon. Siya na naniniwala ay hindi dapat kumilos ng madalian. Aking gagawing panukat ang katarungan at ang katuwiran ay panukat. Tatangayin ng granizo ang kanlungan ng mga kasinungalingan at aapawan ng tubig ang pinagtataguan. Ang iyong tipan sa kamatayan ay mawawalan ng saysay at ang iyong kasunduan sa Sheol ay hindi mananatili. Kapag ang nag-uumapaw na salot ay dumaan, ikaw ay yurakan nito. Isayas 28:14-18. Ipapawalang bisa ng Diyos ang kasunduan sa kanyang pagbabalik. Ang kasunduang ito ay nag-aapoy sa galit ng Diyos dahil sinira ng Antikristo ang banal na lupain ng Diyos gamit ang kasunduang ito. Sa talatang ito, tinutukoy ko ang Diyos at ang aking lupain ay tumutukoy sa Israel. Aking pipisanin ang lahat ng mga bansa at aking ibababa sila sa libis ng Josaphat. At ako'y maglalapat ng kahatulan doon para sa aking bayan at para sa aking mana ang Israel na kanilang pinangalat sa mga bansa. Hinati nila ang aking lupain. Joel 3:2. Nangako ang Diyos ng tiyak na lupain sa kanyang piniling bayan, ang mga Israelita. Sinasabi sa atin ng kasulatang ito na ang lupain ay sumasaklaw mula sa Ilog Nile hanggang sa Ilog Euphrates. Tingnan din sa bilang 34. Kasama sa lupaing iyon ang lungsod ng Jerusalem. Nang araw na yaon ay nakipagtipan ang Panginoon kay Abram na sinasabi, ibinigay ko ang lupaing ito sa iyong binhi, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog ng Euphrates. Genesis 15:18. Ito ay isang napaka-espesyal na lungsod sa Diyos dahil ito ang lungsod kung saan si Jesus mismo ang maghahari sa lupa. Ang Diyos ay mananahan sa Jerusalem. Gumawa pa nga ang Diyos ng bagong Jerusalem nang likhain niya ang bagong langit at bagong lupa. Sa mga talatang ito, ang Zion ay tumutukoy sa Jerusalem. Muling dumating ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako ay masigasig para sa Siyon na may malaking sikap. Sa sobrang init ay masigasig ako para sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y babalik sa Siyon at tatahan ako sa gitna ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay tatawaging lungsod ng katotohanan. Ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo, ang banal na bundok. Zacarias 8:1-3 New King James Version. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos, na inihanda tulad ng isang kasintahang babae na ginayakan para sa kanyang asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig
mula sa langit na nagsasabi, "Narito, ang tahanan ng Diyos ay kasama ng mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging kanyang mga tao, at ang Diyos mismo ay sa kanila bilang kanilang Diyos." Apokalipsis 21, 1-3. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burol, at lahat ng bansa ay dadaloy doon. Maraming bayan ang magsisisiyaon at magsasabi, "Halika, tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at ituturo niya sa atin ang kaniyang mga daan, at tayo'y lalakad sa kaniyang mga landas, sapagkat ang kautusan ay lalabas sa Sion, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Siya'y hahatol sa pagitan ng mga bansa at magpapasiya tungkol sa maraming bayan. Pupukpuin nila ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni mag-aaral pa man sila ng digmaan. Isayas 2:2-4. Tandaan na sinabi ko sa iyo na ang Antikristo ay tinatahanan ni Satanas. Napupuot si Satanas sa Diyos at gustong sirain ang mga plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsira sa lupain ng Diyos, si Satanas ay nanginginig ang kanyang kamao sa Diyos at nagre-rebelde laban sa plano ng Diyos. Huwag mag-alala tungkol sa kasunduan at sa galit na pinasimulan ni Satanas. Gagawin ang kalooban ng Diyos. Laging tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Natalo na ni Jesus si Satanas nang mamatay siya sa krus na iyon at talunin ang kamatayan. Ang panahon ni Satanas sa lupa ay may expiration date, at alam niya ito. Sinasabi sa atin ng mga talatang ito na magwawakas ang panahon ni Satanas pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Jesus sa lupa. Si Satanas ay ang dyablo na nanlinlang at ang halimaw ay ang Antikristo. At pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas mula sa kanyang bilangguan, at lalabas siya upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sina Gog at Magog, upang tipunin sila sa digmaan. Ang bilang ng mga ito ay parang buhangin sa dagat. Umakyat sila sa kalawakan ng lupa at pinalibutan ang kampo ng mga banal at ang minamahal na lungsod. Bumaba ang apoy mula sa langit mula sa Diyos at nilamon sila. Ang dyablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa dagat-dagatang apoy at asupre, kung saan naroon din ang halimaw at ang bulaang propeta. Pahihirapan sila araw at gabi magpakailanman. Apokalipsis 20:7-10. 42.2. Nagsisimula ang kapighatian. Pag-usapan pa natin ang kasunduang ito sa kapayapaan at ang haba ng panahon ng kapighatian. Ang kapighatian ay nagsisimula pagkatapos ng rapture at nagtatapos sa ikalawang pagdating ni Jesus. Partikular itong nagsisimula sa paglagda ng kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng kanyang mga kaaway. Ang propeta sa Lumang Tipan, si Daniel, ay sumulat tungkol sa Antikristo at sa kasunduang pangkapayapaan sa paligid ng 539 bago si Kristo nang ang Babylonia ay nasakop ng mga Medes. Si Daniel ay nananalangin sa Diyos at humihiling sa kanya na patawarin ang mga tao ng Israel sa kanilang mga kasalanan at ilayo ang kanyang galit sa Jerusalem nang biglang nagpakita ang anghel na si Gabriel upang sagutin ang mga tanong na itinatanong niya sa Diyos. Sinabi ni Gabriel na ang pinunong darating, ang Antikristo, ay gagawa ng isang kasunduan sa kapayapaan sa loob ng 1 linggo. Ang orihinal na salitang Hebreo na ginamit para sa linggo ay nangangahulugang 1 yugto ng 7 taon. Kaya ang kasunduan sa kapayapaan ay para sa 7 taon. Nakikita rin natin sa kasulatang ito na sinasabi nito hanggang sa wakas ang puot ay ibubuhos.
Ang panahon ng kapighatian ay tatagal sa buong 7 taon. Sa panahong ito, ipapakita ng Diyos ang kanyang galit sa lahat ng uri ng mga tanda at kababalaghan. Nilalayon nitong ilayo ang mga tao mula sa kasamaan at tungo sa Diyos. Ito ang huling babala ng Diyos na nauubusan ka na ng oras para pumili ka kung saan mo gustong magpalipas ng walang hanggan. Makikipagtipan siya sa marami sa loob ng 1 linggo. Sa kalagitnaan ng linggo ay patigilin niya ang paghahain at ang paghahandog. Sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isa na gumagawa ng paninira at maging hanggang sa ganap na wakas, at ang tiyak na iyon, ang galit ay ibubuhos sa tiwangwang. Daniel 9:27. Binanggit din ni Jesus ang panahon ng kapighatian. Makikita natin sa mga talatang ito na binanggit pa nga niya. Sa gayoy pinatunayan ang hula na ibinigay ni Daniel. Habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ang mga alagad ay lumapit sa kanya ng bukod na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng panahon? Kaya't kung inyong makita ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ni Daniel na propeta na nakatayo sa dakong banal, ay maunawaan ng bumabasa kung magkagayoy ang mga nasa Judea ay tumakas sa mga bundok. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking pagdurusa na hindi pa nangyari mula sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, hindi mangyayari kailanman. Maliban kung ang mga araw na iyon ay paikliin, walang laman ang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga pinili, paiikliin ang mga araw na iyon. Mateo 24:3, 15-16, 21-22. Nalaman namin sa itaas na sa kalagitnaan ng linggo pinahinto ng Antikristo ang mga sakripisyo sa templo ng mga Hudyo dahil sa isang karumal-dumal na ginawa niya sa templo. Ang kalagitnaan ng linggo ay 3.5 taon. Ang kasuklam-suklam na paninira ay ang pagpapahayag niya ng kanyang sarili bilang Diyos at nag-set up ng ilang masasamang bagay sa templo ng Diyos. Sinisira niya at nilalapastangan ang templo. Ang araw ng Panginoon, si Yahweh, at ang malaking kapighatian ay iba pang mga pagtukoy sa yugtong ito ng panahon. Partikular din nilang tinutukoy ang huling 3.5 taon ng kapighatian na magpapakita ng matinding puot mula sa Diyos. Sa huling 3.5 taon, sinabi ng Diyos sa mga talatang ito na ang mga tao ay nagiging mas bihira kaysa sa pinong ginto. Narito, ang araw ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawing sira ang lupain at upang lipulin ang mga makasalanan doon. Aking parurusahan ang mundo dahil sa kanilang kasamaan at ang masama dahil sa kanilang kasamaan. Aking papawiin ang pagmamataas ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Gagawin kong mas bihira ang mga tao kaysa sa dalisay na ginto, kahit na isang tao kaysa sa dalisay na ginto ng Ophir. Isayas 13:11-12. Ang huling 3.5 taon ay magtatampok ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, kabilang ang dugo, apoy, at mga haligi ng usok. Sa mga talatang ito, ang Zion ay tumutukoy sa Jerusalem. Sana ay piliin mong makita ang Diyos at ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga palatandaang ito at mapunit mo ang iyong puso at bumaling sa Diyos dahil patatawarin ka niya. Hipan mo ang trumpeta sa Sion at magpatunog ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang araw ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit na, isang araw ng kadiliman at kadiliman, araw ng mga ulap at salimuot na kadiliman.
Habang lumalawak ang bukang liwayway sa mga bundok, isang dakila at malalakas na tao. Hindi pa nagkaroon ng katulad, ni magkakaroon pa man pagkatapos nila hanggang sa mga taon ng maraming salit-saling lahi. Pinakulog ni Yahweh ang kanyang tinig sa harap ng kanyang hukbo, sapagkat ang kanyang mga puwersa ay napakahusay, sapagkat siya ay malakas na sumusunod sa kanyang utos. Sapagkat ang araw ng Panginoon ay dakila at totoong kakilakilabot, at sinong makatitiis? Gayon may ngayon, sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso, at ng pag-aayuno, at ng pagtangis, at ng pagdadalamhati. Puksain mo ang iyong puso, at hindi ang iyong mga kasuotan, at manumbalik ka kay Yahweh, iyong Diyos. Sapagkat siya ay mapagbiyaya at maawain, mabagal sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang loob, at nagsisi sa pagpapadala ng kapahamakan. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy, at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ni Yahweh ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Siyon at sa Jerusalem ay magkakaroon ng makatatakas gaya ng sinabi ng Panginoon at sa mga nalabi yaong mga tinawag ng Panginoon. Joel 2, 1-2, 11-13, 30-32. Inaasahan ni Jesus na malalaman ng mga tao ang kanyang unang pagdating, kaya't hanapin si Jesus at alamin ang araw na muli siyang babalik. Sa mga talatang ito, si Jesus ay siya at ang lungsod na kanyang iniyakan ay ang Jerusalem. Sinabi sa atin ni Jesus na hindi alam ng mga tao ang oras ng iyong pagdalaw. Ibig sabihin ay hindi nila nakilala si Jesus na bumibisita sa kanila. Nang siya'y lumapit, nakita niya ang bayan at iniyakan niya na sinasabi, "Kung ikaw, sa makatuwid bagay ikaw, ay nakaalam ngayon ng mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan. Ngunit ngayon, nakatago na sila sa iyong mga mata. Sapagkat ang mga araw ay darating sa iyo, na ang iyong mga kaaway ay maglalagay ng isang barikada laban sa iyo, na kinukulong ka, at kinukulong ka sa lahat ng dako, at iluluksa ka at ang iyong mga anak sa loob mo sa lupa. Hindi nila iiwan sa iyo ang isang bato sa ibabaw ng isa, dahil hindi mo alam ang oras ng iyong pagdalaw." Lukas 11:41-44. Kapag nalagdaan na ang kasunduang iyon, malalaman mo ang eksaktong araw kung kailan lilitaw si Hesukristo sa lupa para sa kanyang ikalawang pagparito. Ito ay dapat magbigay sa iyo ng malaking pag-asa at sabik na pag-asa para sa araw na iyon. Babalik si Jesus sa lupa 3.5 taon pagkatapos itigil ang mga paghahain sa templo. Dahil ang kalendaryo ng mga Hudyo ay gumagamit ng 360 araw bawat taon, ito ay magiging 1260 araw. Binabanggit ng kasulatan sa ibaba ang 1260 araw. Ito ay dahil si Jesus ay bumalik kapag ang digmaan ng Armageddon ay nagaganap. Kakailanganin ng ilang oras upang ihinto ang digmaang iyon, at pagkatapos ay ihiwalay ang lahat ng hindi mananampalataya sa mga nabubuhay pa. Para sa mga pinagpala at nakaligtas hanggang sa 1,335 araw, doon nagsimula ang paghahari ni Jesus sa lupa at ang mga mananampalataya ay sumama sa kanya sa kanyang kaharian. Mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay inalis at ang kasuklam-suklam na naninira ay magkakaroon ng 1,270 araw. Mapalad ang naghihintay at dumarating sa 1,335 araw. Daniel 12, 11-12.
Makikita ng lahat si Jesus, ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap, ngunit hindi lahat ay magiging masaya na makita siya. Makikita natin sa banal na kasulatan sa ibaba na maraming tao ang magluluksa sa kanyang pagbabalik. Kapag nakita mo siya, sana ay nagdadalamhati ka lamang dahil may puso kang nagsisisi at kinikilala mo ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Kung ganoon, ang iyong kalungkutan ay mabilis na mapapalitan ng saya. Nang maglaon, naupo si Jesus sa bundok ng mga olibo. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad ng bukod at sinabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang lahat ng ito? Anong palatandaan ang hudyat ng iyong pagbabalik at ang katapusan ng mundo?" Darating ang araw na makikita ninyo ang sinabi ni Daniel na propeta, ang mapanlait na bagay na nagdudulot ng kalapastanganan na nakatayo sa banal na lugar. Reader, pansinin mo, kaagad pagkatapos ng paghihirap ng mga araw na iyon, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag, ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit, at ang mga kapangyarihan sa langit ay mayayanig. At sa wakas, ang tanda na ang anak ng tao ay darating ay lilitaw sa langit at magkakaroon ng matinding pagdadalamhati sa lahat ng mga tao sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Mateo 24:3-15, 29 hanggang 30 New Living Translation. 42.3. Nagpapadala ang Diyos ng mga paghuhukom. Kapag nagsimula na ang panahon ng kapighatian, magpapadala ang Diyos ng maraming paghuhukom sa lupa. Kung pamilyar ka sa mga salot na ipinadala ng Diyos laban sa Ehipto nang hindi pinayagan ni Faraon ang mga Israelita, magkatulad ang mga hatol na ito, ngunit higit na nakakaapekto at nakapipinsala. Ang kakilakilabot na mga bagay na darating ay kinabibilangan ng digmaan, taggutom, kahirapan, malalaking graniso, laganap na apoy, nakakapasong init, mga pinagmumulan ng tubig na naging dugo, mga pigsa sa balat ng mga tao, at maraming kamatayan. Kamatayan at pagkawasak ang tanda ng mga paghatol na ito. Sinasabi sa atin ng Biblia na milyon-milyong tao ang mamamatay. Ang aklat ng Apokalipsis sa Biblia ay naglalarawan ng mga paghatol pagkatapos ng pagdagit. Sa talatang ito, makikita natin ang granizo at apoy pagkatapos patunugin ang unang trumpeta. Ang 1/3 ng lupa ay nasusunog bilang isang resulta. Ang una ay humihip at sumunod ang granizo at apoy na may halong dugo at sila'y itinapon sa lupa. Nasunog ang 1/4 bahagi ng lupa at ang 1/4 bahagi ng mga puno ay nasunog at ang lahat ng berdeng damo ay nasunog. Apokalipsis 8:7. Sa talatang ito, nakikita natin ang lahat ng nasa dagat ay namamatay dahil ito ay naging dugo. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang kaniyang mangkok sa dagat, at ito ay naging dugo na gaya ng sa isang patay na tao. Namatay ang bawat buhay na bagay sa dagat. Apokalipsis 16:3. Inihayag ng kasulatang ito na mayroong matinding granizo na tumitimbang ng 1 talento, nakatumbas ng 75 libra. Ang malalaking granizo, halos 1 talento, ay bumaba mula sa langit sa mga tao. Nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa salot ng granizo, sapagkat ang salot na ito ay napakatindi. Apokalipsis 16:21. Sa dalawang paghatol lamang, kalahati ng populasyon ng mundo na natitira pagkatapos ng rapture ay mamamatay. Sa unang kasulatan sa ibaba, ang 1/4 ng lupa ay namamatay sa pamamagitan ng tabak, taggutom, kamatayan, at mababangis na hayop. Sa pangalawa, 1/4 ng mga tao ang namamatay. Nang buksan niya ang 4 na tatak, narinig ko ang 4 na nilalang na buhay na nagsasabi,
Halika at tingnan mo! At narito, isang maputlang kabayo, at ang pangalan ng nakasakay doon ay Kamatayan. Sumunod naman sa kanya si Hades, ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, ng taggutom, ng kamatayan, at sa pamamagitan ng mababangis na hayop sa lupa ay ibinigay sa kanya. Apokalipsis 6:7-8. Tumunog ang ika-6 na anghel. Narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng gintong altar na nasa harap ng Diyos, na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may trumpeta. Palayain ang 4 na anghel na nakatali sa malaking ilog ng Euphrates. Pinalaya ang 4 na anghel na inihanda para sa oras at araw na iyon at buwan at taon, upang mapatay nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Apokalipsis 9:13-15. Ang mga paghatol na ito ay may dalawang layunin. Ano man ang mangyari, laging tandaan na mahal ka ng Diyos. Nais niyang itigil mo ang iyong masamang pag-uugali at bumaling sa Kanya, bumaling sa katuwiran. Tingnan ang mga kakilakilabot na bagay na ito bilang disiplina mula sa Diyos. Sinisikap niyang makuha ang iyong atensyon at itama ang takbo ng iyong buhay. Binibigyan kanya ng buong pagpapakita ng kanyang kapangyarihan upang maunawaan mo na siya ay umiiral. Ginawa ito ng Diyos sa nakaraan na may mga paghatol. Si Jonas ay ipinadala upang sabihin sa Nineveh na ang Diyos ay magpapabagsak sa kanila dahil sa kanilang kasamaan. Siya ay isinugo upang ipangaral ang salita ng Diyos at tawagan ang mga tao na magsisi. Ginawa nila. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa dakilang bayan, at ipangaral mo doon ang salita na aking ibinibigay sa iyo." Si Jonas ay nagsimulang pumasok sa lungsod na isang araw na paglalakbay at siya'y sumigaw at nagsabi, "Sa loob ng 40 araw, ang Ninive ay mawawasak." Ang mga tao ng Ninive ay naniwala sa Diyos. Nakarating ang balita sa hari ng Ninive. Gumawa siya ng proklamasyon na huwag tumikim ng kahit ano ang tao o hayop, bakahan o kawan. Huwag silang magpakain ni uminom ng tubig. Ngunit sila'y mga takpan ng kayong magaspang, maging tao at maging hayop, at sila'y dumaing na makapangyarihan sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kaniyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kaniyang mga kamay. Sino ang nakakaalam kung ang Diyos ay hindi tatalikod at magsisisi at hihiwalay sa kaniyang mabangis na galit upang tayo ay hindi mapahamak? Nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y tumalikod sa kanilang masamang lakad. Nagsisi ang Diyos sa kapahamakan na sinabi niyang gagawin niya sa kanila at hindi niya ginawa. Jonas 3:1-2, 4-10. Nakikita natin sa mga talatang ito na sa pamamagitan ng mga paghatol ay nais ng Diyos na marinig ng mga tao ang puot na balak niyang ipataw sa kanila. Ito ay upang talikuran nila ang kanilang kasamaan, upang mapatawad sila ng Diyos. Nang ika-4 na taon ni Joachim na anak ni Hosayas, hari ng Huda, ang salitang ito ay dumating kay Jeremias mula sa Panginoon, na nagsasabi, "Kumuha ka ng balumbon ng isang aklat at isulat mo rito ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo laban sa Israel at laban sa Juda at laban sa lahat ng mga bansa mula sa araw na ako ay magsalita sa iyo mula sa mga araw ni Josias hanggang sa araw na ito. Marahil ay maririnig ng sangbahayan ni Huda ang lahat ng kasamaan na aking balak gawin sa kanila, upang sila'y magsibalik sa kaniyang masamang lakad, upang aking mapatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan." Jeremias 36:1-3. Gusto niyang malaman mo kung sino ang tunay na Diyos. Inilalantad niya ang mga kasinungalingan at huwad na kapangyarihan ng Antikristo at ni Satanas.
May milyon-milyong taong tulad mo na naghahangad na maunawaan ang katotohanan ng rapture at kung ano ang darating. Alam kong hindi mo pa tinitigasan ang iyong puso sa Diyos dahil binabasa mo pa rin ang aklat na ito. Alam din ito ng Diyos. Ito ang iyong huling babala mula sa Diyos. Ubos na ang oras. Pagkatapos ng mga kaganapang ito ng kapighatian, ang Diyos ang magpapasya kung sino ang magpapatuloy na mabuhay sa lupa sa millennial na kaharian kasama ni Jesus. Tanging ang mga naglagay ng kanilang pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang anak, si Jesus, at sa Kanyang kamatayan para sa kanilang mga kasalanan ang mabubuhay sa kahariang iyon. Sa kasamaang palad, sinasabi sa atin ng Biblia na makikilala ng mga tao ang pinagmulan ng mga paghatol na ito, ngunit karamihan ay tatangging magsisi. Ang mga taong ito ay lubos na malalaman na ang Diyos ay nagpapadala ng kakilakilabot na pagkawasak at kamatayan, ngunit patuloy silang naghimagsik laban sa Kanya. Ito ang mga taong nagpasya sa Diyos. Kita mo, ayaw nilang may kinalaman sa Diyos. Ayaw nilang mamuhay sa langit kasama ng Diyos. Ayaw nilang mamuhay sa lupa kasama si Jesus. Gusto nilang ipagpatuloy ang paggawa ng masasamang bagay. Gusto nilang maging katulad ni Satanas. Kung gusto mong mamuhay tulad ni Satanas, hahayaan ka ng Diyos. Pagkatapos ay pakikitunguhan ka niya tulad ng pakikitungo niya kay Satanas. Si Satanas ay tumatakbo sa planeta ngayon na nililinlang ka at tinutulungan kang magkasala. Ang mga hatol na ito ay parusa para sa kanya at sa kanyang mga tagasunod. Ang mga talatang ito ay naglalarawan na alam ng mga tao na ito ay Diyos dahil nakikita nila siya na nakaupo sa trono. Alam nilang si Jesus ang kordero na nagpadala ng mga paghatol na ito sa lupa, ngunit tumanggi silang magsisi. Ang langit ay inalis na parang balumbon kapag ito ay ibinulong. Ang bawat bundok at isla ay inilipat sa kanilang kinalalagyan. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga punong opisyal, ang mayayaman, ang malalakas, at ang bawat alipin at malayang tao ay nagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Mahulog kayo sa amin at itago kami sa muka ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang puot. At sino ang kayang tumayo?" Apokalipsis 6:14-17. Kahit alam nilang galing ito sa Diyos, hindi pa rin nagsisisi ang mga taong hindi napatay ng mga salot. Ang iba sa mga tao na hindi napatay ng mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag silang sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at ng pilak at ng tanso at ng bato at ng kahoy na hindi nakakakita, nakakarinig o nakakalakad. Hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, ang kanilang mga pangkukulam, ang kanilang sexual na imoralidad, o ang kanilang mga pagnanakaw. Apokalipsis 20-21. Sa talatang ito, nakikita natin ang mga taong nakaligtas sa nakakapasong araw na hindi nagsisi. Sa halip, nilalapastangan nila ang Diyos. Alam nilang ang Diyos ang nagpapadala ng mga hatol na ito. Nasunog ang mga tao sa matinding init at nilapastangan ng mga tao ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. Hindi sila nagsisi at nagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Apokalipsis 16:9. Umaasa ako na hindi ka tumugon sa Diyos tulad ng ginagawa ng mga taong ito. Umaasa ako na pinili mong tumugon sa Diyos tulad ng ginawa ni Job nang dumating ang problema sa kanya. Nang sirain ni Satanas ang buhay ni Job, noong una ay nagalit at nainggit si Job sa masasamang tao na mayroon ng lahat ng ito at hindi pinarusahan. Ngunit pagkatapos ay nakatagpo ni Job ang makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos at naalala ang kanyang paggalang sa Diyos. Pagkatapos ay nagpakumbaba si Job sa harapan ng Diyos
at nagsisi sa kanyang galit, kapaitan, at mapagmataas na kaisipan. Basahin muli ang Kabanata 36 kung kailangan mo. Narito ang tugon ni Job sa Diyos. Alam niyang kayang gawin ng Diyos ang lahat. Si Job ay nagsisi at nagsisi. Pagkatapos ay binawi niya ang lahat ng makasalanang sinabi niya. Nang magkagayoy sumagot si Job kay Yahweh, alam ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at hindi mapipigilan ang iyong layunin. Iyong itinanong, sino itong nagtatago ng payo ng walang kaalaman? Kaya't binigkas ko ang hindi ko naunawaan, mga bagay na napakaganda para sa akin na hindi ko alam. Kaya't aking kinasusuklaman ang aking sarili at nagsisi sa alabok at abo. Job 42, 1-3, 6. Binabawi ko ang lahat ng sinabi ko at umupo ako sa alabok at abo upang ipakita ang aking pagsisisi. Job 42, 6 na New Living Translation. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo at hindi mahalaga kung ano ang nagawa mo. Patawarin ng Diyos ang anuman. Mas malaki siya sa kasalanan mo. Patatawarin ka ng Diyos. Maging aliw sa mga talatang ito. Kaya't siya rin ay makapagliligtas hanggang sa sukdulan yaong mga lumalapit sa Diyos, sa pamamagitan niya, yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Mga Hebreo 7:25. Hanapin si Yahweh habang siya ay matatagpuan. Tawagan mo siya habang malapit siya. Iwanan ng masama ang kaniyang lakad at ang liko ng kaniyang mga pag-iisip. Manumbalik siya kay Yahweh at maaawa siya sa kanya, sa ating Diyos, sapagkat siya ay kusang magpapatawad. Isayas 55, 6-7. 42.4. Ang Ebanghelyo ay ipinahayag. Hindi lahat ng ito ay masamang balita. Sa pamamagitan ng kamatayan, pagkawasak at panlilinlang, milyon-milyong tao ang makikilala si Jesus at maliligtas. Sa panahon ng kapighatian, ang Diyos ay nagbangon ng 144,000 lalaking Hudyo upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ang mga lalaking ito ay nagmula sa mga tribo ng Israel. Sinasabi rin sa atin ng mga talatang ito na sila ay banal na protektado, tinatakan mula sa puot ng Diyos upang magawa nila ang kanilang misyon. Huwag ninyong saktan ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy hanggang sa aming natatakan ang mga alipin ng ating Diyos sa kanilang mga noo. Narinig ko ang bilang ng mga natatakan, 144,000 na natatakan mula sa bawat lipi ng mga anak ni Israel. Apokalipsis 7, 3-4. Sinabihan sila na huwag nilang saktan ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na berde, ni ang alinmang puno, kundi ang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Apokalipsis 4. Bukod pa riyan, 2 lalaki ang dumating sa eksena sa Jerusalem na nangangaral ng Ebanghelyo. Ang mga talatang ito ay tumutukoy sa 2 lalaking ito bilang mga saksi. Nakakagawa rin sila ng maraming himala dahil ibinigay sa kanila ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Maraming tao ang maniniwala dahil sa kanilang patotoo. Tinutukoy ko ang Diyos at ang halimaw ay tumutukoy sa Antikristo. Bibigyan ko ng kapangyarihan ang aking 2 saksi at sila'y manghuhula ng 1,260 araw na nakadamit ng kayong magaspang. Kung ang sino man ay nagnanais na saktan sila, lumalabas ang apoy sa kanilang bibig at nilalamon ang kanilang mga kaaway. Ang mga ito ay may kapangyarihang isara ang langit upang hindi umulan sa mga araw ng kanilang propesiya. Sila'y may kapangyarihan sa tubig upang gawing dugo at saktan ang lupa ng bawat salot tuwing kanilang ibig. Kapag natapos na nila ang kanilang patotoo,
Ang halimaw na umahon mula sa kalaliman ay makikipagdigma sa kanila at dadadaig sila at papatayin sila. Pagkaraan ng 3.5 araw, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila ay tumayo sa kanilang mga paa. Malaking takot ang bumagsak sa mga nakakita sa kanila. Apokalipsis 11, 3:5-7:11. Higit pa rito, mayroong isang anghel na lumilipad sa buong mundo na nangangaral ng dakilang balita kung paano maliligtas. Nais ng Diyos na tiyakin na ang bawat tao sa planeta ay alam kung paano maliligtas at mamuhay kasama niya sa walang hanggan. Mahal ka talaga niya. Isipin na lang ang lahat ng taong makikinig sa Ebanghelyo at maniniwala kay Jesus. Nakita ko ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may walang hanggang mabuting balita upang ipahayag sa mga naninirahan sa lupa at sa bawat bansa, tribo, wika at mga tao. Sinabi niya ng malakas na tinig, "Matakot ka sa Panginoon at luwalhatiin mo siya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo siya na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig." Apokalipsis 14, 6-7. Milyon-milyong tao ang maliligtas sa mga kaganapan ng kapighatian dahil narinig nila ang Ebanghelyo at dahil nasaksihan nila ang dakilang kapangyarihan ng Diyos at naniwala. Inilalarawan ng talatang ito ang kapighatiang mga banal sa langit kasama ni Jesus. Naglagay sila ng kanilang pananampalataya kay Jesus pagkatapos mangyari ang rapture, ngunit namatay bago ang ikalawang pagparito ni Jesus. Sinasabi sa atin ng kasulatang ito na napakaraming tao mula sa bawat bansa at mga tao na mga banal ng kapighatian. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang malaking karamihan na hindi mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harap ng luklukan at sa harap ng kordero na nakadamit ng mapuputing damit na may mga sanga ng palma. Sa kanilang mga kamay, ito ang mga lumabas sa matinding paghihirap. Hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Apokalipsis 7, 9-14. Talagang makikita ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos sa panahong ito at maniniwala sila. Nang buhayin ni Jesus ang kanyang kaibigang si Lazarus mula sa mga patay, maraming tao na nakakita ng himalang iyon ang nagpasiya na manampalataya kay Jesus. Sinabi ni Jesus, "Alisin mo ang bato." Si Marta, na kapatid ng namatay, ay nagsabi sa kaniya, "Panginoon, ngayon ay baho na, sapagkat 4 na araw na siyang patay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Nang masabi niya ito, sumigaw siya ng malakas na tinig, "Lazarus, lumabas ka!" Ang patay ay lumabas, na nakatali ay ang mga kamay at paa ng mga pambalot, at ang kanyang mukha ay nababalot ng tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, palayain siya at palayain, kaya't marami sa mga Hudyo na pumunta kay Maria at nakakita ng ginawa ni Jesus ay sumampalataya sa kanya. Juan 11, 39-40, 43-45. Kung inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus, sumali sa dakilang utos. Sa mga talatang ito, ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung bakit dapat nating ibahagi ang ating pananampalataya. Tulungan ang iba na makilala ang Diyos at tumawag sa Kanya upang sila ay maligtas. Sapagkat ang sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano nga sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? Paano sila maniniwala sa Kanya na hindi nila narinig? Paano sila makakarinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, kay ganda ng mga paa ng mga nangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan.
na nagdadala ng masayang balita ng mabubuting bagay. Kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga Romano 10:13-15, 42.5 Ang digmaan ng Armageddon. Maraming tao ang nag-iisip na ang Armageddon ay kasing kahulugan ng katapusan ng mundo. Hindi iyon ang kaso. Sa katunayan, ito ay tumutukoy sa isang digmaan na nagsisimula bago ang ikalawang pagdating ni Jesus. Ang digmaang ito ay nangyayari sa buong Israel at ang lugar na pinagtitipon ng hukbo ng Antikristo ay sa Armageddon. Ang salitang mismo ay nangangahulugang ang burol ng Megiddo. Tinatanaw ng lungsod ng Megiddo ang lambak ng Jezreel sa malaking kapatagan malapit sa bundok Carmel. Ang digmaang ito ay pangunahin sa pagitan ng Antikristo at ng piniling bayan ng Diyos, ang Israel. Gayunpaman, ang ilang mga pinuno ay hindi sasama sa ginagawa ng Antikristo. Babangon sila laban sa kanya at wawasakin ang lungsod kung saan siya naghahari. Ang lungsod na iyon ay tinutukoy bilang Babylon sa Biblia. Hindi iyon pumipigil sa kanya mula sa pakikipagdigma laban sa Israel, bagaman. Di nagtagal pagkatapos bumagsak ang Jerusalem sa Antikristo, ibinalik niya ang kanyang hukbo laban kay Jesus. Natapos ang digmaan nang dumating si Jesus sa kanyang ikalawang pagdating at tinalo ang kaaway. Ang digmaan ay magiging sentro sa paligid ng Jerusalem sa partikular. Sisimulan ng Antikristo ang digmaang ito kapag sinira niya ang kasunduan sa kapayapaan sa Israel. Oo, sa huli ay sinira niya ang kasunduang pangkapayapaan na kanyang ginawa. Iyon ay dahil ito ay isang huwad na kasunduan sa kapayapaan. Ang kanyang tunay na motibasyon ay ipapakita para makita ng lahat. Nangyayari ito 3.5 taon sa panahon ng kapighatian. Tandaan ang dalawang saksi na nangangaral ng ebanghelyo sa Jerusalem? Pinapatay sila ng Antikristo habang nanonood ang buong mundo. Ang kanilang mga katawan ay iniiwan upang makita ng lahat sa loob ng ilang araw bago sila muling binuhay ng Diyos. Pagkatapos ay pumasok ang Antikristo sa templo ng mga Hudyo. Ito ang kanilang ikatlong templo at ito ay itatayo sa panahon ng kapighatian. Pagpasok niya sa templo, ipahahayag niya ang kanyang sarili bilang Diyos at gagawa ng isang gawaing nagpaparumi sa templo. Sa mga talatang ito, makikita natin ang Antikristo na nakikipagdigma laban sa dalawang saksi o dalawang propeta. Ang Antikristo ay ang hayop at ang dakilang lungsod ay ang Jerusalem. Ito ay dahil ipinangangaral nila ang ebanghelyo na kanilang patotoo at pinahihirapan ang mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanilang mga tanda at kababalaghan. Kapag natapos na nila ang kanilang patotoo, ang halimaw na umahon mula sa kalaliman ay makikipagdigma sa kanila at dadadaig sila at papatayin sila. Ang kanilang mga bangkay ay malalagay sa lansangan ng dakilang lungsod na sa espiritual ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, kung saan din ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Mula sa mga tao, mga tribo, mga wika, at mga bansa, titingnan ng mga tao ang kanilang mga bangkay sa loob ng 3.5 araw at hindi pahihintulutan ang kanilang mga bangkay na mailagay sa isang libingan. Ang mga naninirahan sa lupa ay nagagalak sa kanila at sila ay matutuwa. Magbibigay sila ng mga regalo sa isa't isa sapagkat pinahirapan ng dalawang propetang ito ang mga naninirahan sa lupa. Apokalipsis 11:7-10. Sa parehong oras, ang Antikristo ay pagpunta sa overrun ang Jewish templo at maging sanhi ng paghinto ng mga handog. Sa talatang ito, siya ang Antikristo. Makikipagtipan siya sa marami sa loob ng 1 linggo. Sa kalagitnaan ng linggo ay patigilin niya ang paghahain
at ang paghahandog. Sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isa na gumagawa ng paninira, at maging hanggang sa ganap na wakas at ang tiyak na iyon, ang galit ay ibubuhos sa tiwangwang. Daniel 9:27. Nakikita natin sa kasulatang ito na ang Antikristo ay naglalabas ng kanyang galit laban sa bayan ng Diyos. Ang mga tao ng Diyos ay ang mga tao ng banal na tipan. Ang Antikristo ay tinutukoy bilang ang hari ng hilaga at siya. Dahil siya ay laban sa bayan ng Diyos, ang Antikristo ay magpapakita ng pabor sa lahat ng hindi mananampalataya. Kapag nilapastangan niya ang templo, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Ang hari ng hilaga ay babalik sa kanyang sariling bansa na may malaking kayamanan, ngunit ang kanyang puso ay lalaban sa banal na tipan. Aaksyonan niya ito at pagkatapos ay babalik sa sarili niyang bansa. Sa takdang panahon ay muli niyang sasalakayin ang timog, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang kalalabasan nito sa dati. Sasalungat sa kanya ang mga barko sa kanlurang baybayin at mawawalan siya ng loob. Pagkatapos ay babalik siya at ilalabas ang kanyang galit laban sa banal na tipan. Babalik siya at magpapakita ng lingap sa mga tumalikod sa banal na tipan. Babangon ang kanyang sandatahang lakas upang lapastanganin ang kuta ng templo at papawiin ang araw-araw na paghahain. Pagkatapos ay ilalagay nila ang kasuklam-suklam na nagdudulot ng pagkatiwangwang. Gagawin ng hari ang gusto niya. Itataas at dadakilain niya ang kanyang sarili sa lahat ng Diyos at magsasabi ng mga bagay na hindi naririnig laban sa Diyos ng mga Diyos. Daniel 11:28-31, 36 na New International Version. Ang Antikristo pagkatapos ay nakipagdigma laban sa mga Hudyo na pinipilit silang tumakas. Si Jesus, sa banal na kasulatan sa ibaba, ay nagbabala sa mga tao sa Jerusalem na tumakbo sa mga bundok kapag sinalakay ng Antikristo ang templo. Napaka-urgent, hindi na sila dapat pumunta muna sa kanilang bahay para kumuha ng gamit dahil magkakaroon ng pang-aapi at hindi makatarungang kalupitan laban sa kanila mula sa Antikristo. Datapuwat kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita ni Daniel na propeta na nakatayo sa hindi nararapat, ipaunawa ng bumabasa kung magkagayoy tumakas ang mga nasa Judea sa mga bundok at ang nasa bubungan ng bahay ay huwag bumaba ni pumasok upang kumuha ng anuman sa kanyang bahay. Ang nasa parang ay huwag nang bumalik upang kunin ang kaniyang balabal. Sapagkat sa mga araw na yaon ay magkakaroon ng kapighatian na walang katulad mula sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Diyos hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Marcos 13:14-16. Nang ang Antikristo ay nagsasagawa ng digmaang ito, dinadala niya ang lahat ng mga bansa laban sa Jerusalem. Ang mga talatang ito ay nagsasabi sa atin na ang lungsod ay dadambong at ang mga babae ay maghahasa. Sa mga naninirahan na hindi nakatakas, kalahati ang nahuli at ang kalahati ay naiwan sa mga guho. Narito, ang araw ng Panginoon ay dumarating na ang iyong samsam ay mahahati sa loob mo. Sapagkat titipunin ko ang lahat ng mga bansa laban sa Jerusalem upang makipagdigma. At ang lungsod ay sasakupin, ang mga bahay ay kukunin, at ang mga babae ay hahabulin. Kalahati ng lungsod ay lalabas sa pagkabihag, at ang natitira sa mga tao ay hindi mahihiwalay sa lungsod. Zacarias 14:1-2. Hindi lang ang Jerusalem ang nahulog sa kamay ng Antikristo. Ang mga talatang ito ay naglalarawan na siya ay sumalakay sa maraming bansa. Ang hari ng hilaga ay isang sanggunian sa Antikristo. Ang magandang lupain ay tumutukoy sa Israel. Sa panahon ng kawakasan
ay sasabak sa kanya ang hari ng timog sa pakikipagdigma at ang hari ng hilaga ay lalabas laban sa kanya na may mga karo at mga mangangabayo at isang malaking pulutong ng mga barko. Sasalakayin niya ang maraming bansa at wawakasan niya ang mga ito na parang baha. Sasalakayin din niya ang magandang lupain. Maraming bansa ang babagsak, ngunit ang Edom, Moab at ang mga pinuno ng Amon ay maliligtas sa kanyang kamay. Daniel 11:40 hanggang 41 bagong international na version. Napakaraming tao ang lumahok sa digmaang ito sa hukbo ng Antikristo. 200 milyon. Mayroong medyo kakaibang paglalarawan sa Biblia tungkol sa hukbong ito. Basahin natin ito. Na sinasabi sa ika-6 na anghel na may trumpeta, palayain ang 4 na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Pinalaya ang 4 na anghel na inihanda para sa oras at araw na iyon at buwan at taon upang mapatay nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Ang bilang ng mga hukbo ng mga mangangabayo ay 200 milyon. Narinig ko ang number nila. Sa gayon ay nakita ko ang mga kabayo sa pangitain at ang mga nakasakay sa kanila na may mga baluti sa dibdib na maapoy na pula, asul na hyacinth at dilaw ng asupre. At ang mga ulo ng mga kabayo ay kahawig ng mga ulo ng mga leon. Mula sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy, usok at asupre. Apokalipsis 9:14 hanggang 17. Kung paano inilarawan ang hukbo, tila ito ay isang hukbo ng demonyo ng mga nahulog na anghel. Tingnan mo ang mga kabayong sinasakyan nila. Hindi pa ako nakakita ng kabayong may ulo na parang leon na nakakahinga ng apoy at asupre. Ang mga normal na kabayo ay hindi ganoon ang hitsura o ginagawa iyon. Hindi, ang paghinga ng apoy ang ginagawa ng mga dragon. At sino ang kilala nating dragon? Iyan ay si Satanas. Bilang karagdagan sa hukbo ng demonyo, makikita natin sa kasulatang ito na kinukumbinsi ng mga nahulog na anghel ang mga hari sa buong lupa na magtipon para sa labanan sa Armageddon. Tandaan na ang halimaw ay ang Antikristo. Ang mga talatang ito ay kung saan din nating nalaman na ang hukbo ay nagtitipon sa lugar na tinatawag na Armageddon. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kaniyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates, at ang tubig nito ay natuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Tapos, may nakita akong 3 maruruming espiritu na parang mga palaka. Sila ay lumabas sa bibig ng dragon, sa bibig ng halimaw, at sa bibig ng bulaang propeta. Sila'y mga demonyong espiritu na gumagawa ng mga tanda, at sila'y lumalabas sa mga hari sa buong daigdig upang tipunin sila para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos ay tinipon nila ang mga hari sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Apokalipsis 16:12 hanggang 14:16 na New International Version. Ang dami ng nagtitipon para makipagdigma dito ay mahirap unawain. Mayroon kaming 200 milyon na hukbo ng demonyo. Pagkatapos ay mayroon din tayong mga hukbo ng mga hari mula sa buong mundo. Kaya malamang na parang 400 milyon ang natipon. Ngayon, hayaan ang bilang ng mga sundalo na lumubog saglit. Noong Hulyo 2019, ang populasyon ng Estados Unidos ay tinatayang nasa 329 na milyon. Ang dami ng mga demonyong sundalo lamang ay 60% ng populasyon ng Estados Unidos. Bakit maraming nagtipon para sa digmaan? Napansin mo bang tinipon silang lahat ng mga demonyo sa Armageddon? Ito ay dahil si Jesus ay darating. Alam ng mga demonyo kung kailan siya aasahan. Sinabi ko sa iyo na maaari mong malaman ang araw na babalik din siya.
Kita mo, ginawa nilang digmaan laban sa Diyos mismo ang digmaang nagaganap laban sa bayan ng Diyos. Sa ikalawang pagparito ni Jesus, makikita natin ang Antikristo, na siyang halimaw, ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagtitipon upang makipagdigma kay Jesus at sa kanyang hukbo ng mga mananampalataya mula sa langit. Sa kasulatang ito, si Jesus ang tinatawag na tapat at totoo. Nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katuwiran ay humahatol siya at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming korona. Nakasuot siya ng damit na binudburan ng dugo. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Ang mga hukbo na nasa langit ay sumunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo na nararamtan ng puti, dalisay at pinong lino. Nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagpipisan upang makipagdigma laban sa nakasakay sa kabayo at laban sa kaniyang hukbo. Apokalipsis 11, 11 hanggang 14, 11. 42.6. Nagbabalik si Jesus. Si Jesus ay babalik sa lupa sa pagtatapos ng 7 taong yugto ng kapighatian sa panahon ng digmaan ng Armageddon. Ito ay tinutukoy bilang ang ikalawang pagdating ni Jesus. Sa kanyang pagbabalik, maraming bagay ang magaganap. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Si Jesus ay babalik sa isang kamangha-manghang pagpapakita ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Sinasabi sa atin ng Biblia na bumalik siya sa parehong paraan ng pag-alis niya sa mga ulap. Darating siya sa mga ulap sa bundok ng mga olibo sa Jerusalem. Kapag dumampi ang kanyang mga paa sa lupa, isang malakas na lindol ang hahati sa bundok. Sa kasulatang ito, si Jesus ay siyang dinala sa itaas. Nang masabi na niya ang mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, siya ay dinala sa itaas at tinanggap siya ng alapaap sa kanilang paningin. Samantalang sila'y tumitingin sa langit habang siya'y yumayaon, narito, may 2 lalaking nakatayo sa tabi nila na may mapuputing damit na nagsabi naman, "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayo na nakatingin sa langit? Itong si Jesus na itinaas mula sa inyo sa langit ay babalik sa paraang katulad ng nakita ninyo sa kanyang pag-akyat sa langit." Pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem mula sa bundok na tinatawag na Olivet, na malapit sa Jerusalem. Isang araw ng Sabat na paglalakbay ang layo. Gawa 1:9 hanggang 12. Ang bundok ng mga Olibo ay ang bundok sa silangan lamang ng Jerusalem. Sa pagbabalik ni Jesus, magkakaroon ng lindol na humahati sa bundok. Lilipat ito sa hilaga at timog na lumilikha ng isang malaking lambak. Kung magkagayoy lalabas si Yahweh at makikipaglaban sa mga bansang iyon, gaya noong siya'y nakipaglaban sa araw ng pagbabaka. Ang kaniyang mga paa ay tatayo sa araw na iyon sa bundok ng mga Olibo na nasa harap ng Jerusalem sa silangan. At ang bundok ng mga Olibo ay mahahati sa 2 mula sa silangan hanggang sa kanluran na magiging isang napakalaking libis. Ang kalahati ng bundok ay lilipat patungo sa hilaga at ang kalahati nito ay patungo sa timog. Zacarias 14:3 hanggang 4. Hindi mag-iisa si Jesus sa kanyang pagbabalik. Ang lahat ng mga taong na-rapture at nabuhay na mag-uli sa rapture ay kasama niya. Sa mga talatang ito, inilalarawan sila bilang mga santo at mga hukbo na nasa langit. Ibinigay sa kanya na magbihis siya ng maliwanag, dalisay, pinonglino, sapagkat ang pinonglino ay ang mga matuwid na gawa ng mga banal. Ang mga hukbo na nasa langit ay sumunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo na nararamtan ng puti, dalisay at pinonglino. Apokalipsis 11:8-14. Narito ang isa pang kamangha-manghang tungkol sa pagbabalik ni Jesus.
Makikita ito ng lahat. Hindi ko hulaan kung paano ito gagawin ng Diyos, ngunit ito ay magiging epiko. Pagdating niya sa mga ulap, makikita siya ng bawat mata. Si Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Sa Kanya na umiibig sa atin at naghugas sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Narito, siya'y dumarating na kasama ng mga alapaap at makikita siya ng bawat mata, pati na ang mga tumusok sa Kaniya. Ang lahat ng mga tribo sa lupa ay magdadalamhati sa Kanya. Kahit na, Amen. Apokalipsis 1:5-7. Sa pagbabalik ni Jesus ang mundo ay nasa digmaan. Ang una niyang ginagawa ay itigil ang digmaan sa Armageddon. Itinapon ni Jesus ang Antikristo na siyang halimaw at huwad na propeta sa lawa ng apoy, impyerno. Pagkatapos, pinatay ni Jesus ang lahat ng nagtipon laban sa Kanya sa digmaang iyon. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagsasalita. Iyon ang espadang lumabas sa Kanyang bibig. Muli, si Jesus ang tinatawag na tapat at totoo at ang salita ng Diyos. Nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katuwiran ay humahatol siya at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming korona. Nakasuot siya ng damit na binudburan ng dugo. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Mula sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang matalas at 2 talim na tabak, upang sa pamamagitan nito ay saktan niya ang mga bansa. Siya ay may nakasulat na pangalan sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagpipisan upang makipagdigma laban sa nakasakay sa kabayo at laban sa kaniyang hukbo. Nahuli ang halimaw at kasama niya ang bulaang propeta. Ang 2 ito ay itinapon na buhay sa lawa ng apoy na nagniningas sa asupre. Ang iba ay pinatay sa pamamagitan ng tabak niyaong nakasakay sa kabayo, ang tabak na lumalabas sa kaniyang bibig. Apokalipsis 11:11-13, 15-16, 19-21. Matapos talunin ni Jesus ang Antikristo, pagkatapos ay iginapos niya si Satanas sa loob ng 1,000 taon. Sa mga talatang ito, ang dragon ay si Satanas. Nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas na nanlilinlang sa buong tinatahanang lupa at ginapos siya sa loob ng 1,000 taon at inihagis siya sa kalaliman at isinara ito at tinatakan sa ibabaw niya upang hindi na dapat dayain pa ang mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, dapat siyang palayain sa maikling panahon. Apokalipsis 20:1-3. Pagkatapos ay ihihiwalay ni Jesus ang mga mananampalataya na mga tupa mula sa mga hindi mananampalataya na mga kambing. Ang mga mananampalataya ay makapasok sa kaharian ni Jesus sa lupa. Ang mga hindi mananampalataya ay ipinadala sa walang hanggang apoy, impyerno. Sa kasulatang ito, si Jesus ay ang anak ng tao. Ngunit kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga banal na anghel na kasama niya, kung magkagayoy uupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Sa harap niya ay titipunin ang lahat ng mga bansa at ihihiwalay niya sila sa isa't isa, gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanang kamay, ngunit ang mga kambing sa kaliwa. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, "Halina kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo
buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Kung magkagayoy sasabihin din niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, sa walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel." Mateo 25:31-34-41. Ang magandang balita tungkol sa pagbabalik ni Jesus ay ang lahat ng naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus sa panahon ng kapighatian ay mabubuhay na kasama ni Jesus ngayon. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Jesus ay maghahari mula sa Jerusalem. Magkakaroon siya ng maraming katulong na maghahari sa kanya. Ang lahat ng mga tao na na-rapture o nabuhay na mag-uli sa rapture ay kabilang sa mga mamamahala sa buong mundo. Sa kasulatang ito sila ang nakaupo sa mga trono. Nakita ko ing mga luklukan at sila'y nakaupo sa mga iyon at ang paghatol ay ibinigay sa kanila. Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kaniyang larawan at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang mga kamay. Nabuhay sila at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang 1,000 taon. Ito ang unang muling pagkabuhay. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito, ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa 1,000 taon. Apokalipsis 20:4-6. Kahit na hindi iyon, binuhay din ni Jesus ang mga katawan ng lahat ng mananampalataya sa lumang tipan at ang mga taong namatay sa panahon ng kapighatian. Sa mga talata sa itaas, ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo para kay Jesus ay tumutukoy sa mga banal ng kapighatian. Nakakakuha din sila ng mga niluwalhati na katawan ngayon. Sinasabi sa atin ng kasulatan sa ibaba na si Michael, isang anghel, ay lalaban kay Satanas sa panahon ng digmaan. Matapos iligtas ni Jesus ang kaniyang bayan, maraming natutulog ang magigising sa buhay na walang hanggan. Ito ang mga mananampalataya sa lumang tipan na nakakakuha din ng mga bagong katawan ngayon. Tingnan din ang awit 50, 1-6. Sa oras na iyon ay tatayo si Michael, ang dakilang prinsipe na tumatayo para sa mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi pa nararanasan mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Sa panahong iyon, maliligtas ang iyong mga tao, lahat ng masusumpungang nakasulat sa aklat. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay gigising, ang ilan sa buhay na walang hanggan at ang ilan sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Ngunit ikaw, Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Ngunit pumunta sa iyong paraan hanggang sa dulo, sapagkat ikaw ay magpapahinga at tatayo sa iyong mana sa katapusan ng mga araw. Daniel 12, 1-2, 4, 13. Kung ikaw ay naiwan, naglagay ng iyong pananampalataya kay Jesus, at ikaw ay buhay sa ikalawang pagparito ni Jesus, ang mga taong iyon ay mabubuhay sa kaharian ni Jesus sa lupa kasama mo. Mabubuhay ka sa lupa kasama si Jesus at kasama ng mga immortal. Paano cool at kahangahangang ito? Panghuli, itatatag ni Jesus ang kanyang kaharian sa lupa at maghahari sa loob ng 1,000 taon. Ang kahariang ito ay nagsisimula sa mga mananampalataya lamang. Tandaan na hindi lamang si Jesus ang babalik sa kanyang ikalawang pagparito. Dinadala ni Jesus ang lahat ng nasa langit kasama niya. Iyan ang mga mananampalataya sa lumang tipan at mga banal ng kapighatian. Dinadala rin niya ang mga tao na dinala at mga mananampalataya na nabuhay na mag-uli sa pagdagit. Ang mga mananampalataya ngayon na walang kamatayan ay maghahari kasama ni Jesus
sa kanyang kaharian sa lupa. Hayaang ang darating na paghahari ni Jesus ay magdala sa iyo ng kaaliwan at kapayapaan. Kung nanampalataya ka kay Jesus, ang nararanasan mo ngayon sa lupa ay kasing sama ng buhay para sa iyo. Sinasabi sa atin ng mga talatang ito na ang paghahari ni Jesus ay magiging panahon ng walang kapantay na kapayapaan at kasaganaan sa lupa. Siya ay isang sanggunian kay Jesus at ang mga ito ay tumutukoy sa mga taong naninirahan sa millennial na kaharian. Ako ay magagalak sa Jerusalem at magagalak sa aking bayan. At ang tinig ng pagtangis at ang tinig ng pag-iyak ay hindi na maririnig sa kanya. Isayas 65:19. Siya'y hahatol sa pagitan ng mga bansa at magpapasiya tungkol sa maraming bayan. Pupukpuin nila ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa ni mag-aaral pa man sila ng digmaan. Isayas 2:4. Sinasabi sa atin ni Apostol Pablo kapag nagpakita si Jesus, ang Diyos ay magbibigay ng kapahingahan para sa mga naiwan na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Pupurihin mo siya sa araw na iyon. Dadalhin mo siya ng kaluwalhatian dahil naniwala ka. At ang Diyos ay magbibigay ng kapahingahan para sa inyo na pinag-uusig at gayon din sa amin kapag ang Panginoong Hesus ay nagpakita mula sa langit. Darating siya kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel sa nagniningas na apoy na magdadala ng kahatulan sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga tumatangging sumunod sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Sila ay parurusahan ng walang hanggang kapahamakan, magpakailanman na hiwalay sa Panginoon at sa kanyang maluwalhating kapangyarihan. Pagdating niya sa araw na iyon, tatanggap siya ng kaluwalhatian mula sa kanyang mga banal, papuri mula sa lahat ng naniniwala. At kasama ka rito dahil naniwala ka sa sinabi namin sa iyo tungkol sa kanya. Kaya't patuloy kaming nananalangin para sa inyo, na humihiling sa ating Diyos na bigyan kayo ng pagkakataong mamuhay ng karapat-dapat sa kanyang tawag. Naway bigyan kanya ng kapangyarihang magawa ang lahat ng mabubuting bagay na hinihimok sa iyo ng iyong pananampalataya. 2 Tesalonica 1:7-11 New Living Translation. 42.7 Ang huling paninindigan ni Satanas. Ano ang nangyari kay Satanas? Siya ang nasa likod ng buong rebelyon na ito kung tutuusin. Sa pagbabalik ni Jesus, siya ay iginapos ni Jesus sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos, nang malapit nang matapos ang 1,000 taong paghahari ni Jesus sa lupa, pinalaya si Satanas. Iyon ang nagtatakda ng huling malaking labanan sa lupa. Ito ang huling pagsubok para sa sangkatauhan. Ang mga taong nabubuhay sa katapusan ng panahon ng milenyo ay magpapasya kung sino ang tunay nilang pinaniniwalaan at pinaglagaan ng kanilang pananampalataya, si Jesus o si Satanas. Sa mga talatang ito, ang mga banal ay ang mga mananampalataya, ang minamahal na lungsod ay Jerusalem, si Satanas ay ang dyablo, at ang Antikristo ay ang hayop. At pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas mula sa kanyang bilangguan at lalabas siya upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sina Gog at Magog, upang tipunin sila sa digmaan. Ang bilang ng mga ito ay parang buhangin sa dagat. Umakyat sila sa kalawakan ng lupa at pinalibutan ang kampo ng mga banal at ang minamahal na lungsod. Bumaba ang apoy mula sa langit mula sa Diyos at nilamon sila. Ang dyablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa dagat-dagatang apoy at asupre kung saan naroon din ang halimaw at ingbulaang propeta. Pahihirapan sila araw at gabi magpakailanman. Apokalipsis 20:7-10. Nakakalungkot talagang isipin
Ngunit maraming tao na nabubuhay sa pagtatapos ng milenyo na paghahari ni Jesus ang pipiliing sumama kay Satanas. Inilarawan ito bilang buhangin ng dagat. Mahirap unawain kung paano babaling kay Satanas ang isang taong nabuhay kasama ni Jesus at lahat ng immortal na mananampalataya. Si Satanas ay binigyan ng isang yugto ng panahon upang tipunin ang kanyang mga tagasunod at pagkatapos ay nakipagdigma siya laban kay Jesus. Ito ay hindi gaanong digmaan. Nabasa mo na pinipigilan ito ng Diyos bago magsimula ang anumang labanan sa pamamagitan ng pag-ulan ng apoy mula sa langit. Pagkatapos ay itinapon ng Diyos si Satanas sa impyerno kung saan siya ay gugugol ng walang hanggan. 42.8 Paghuhukom ng dakilang puting trono ng Diyos. Matapos talunin ni Jesus si Satanas, ang malaking puting trono na paghatol ng Diyos ay nagsimula. Ilang bagay ang mangyayari pagkatapos ng huling labanan. Lahat ng nabuhay na hindi pa nabuhay na mag-uli ay muling nabuhay sa panahong ito. Susunod, hinuhusgahan ni Jesus ang bawat tao upang matukoy kung saan sila mananatili sa kawalang hanggan, langit o impyerno. Ngayon, ang paghatol na ito ay para lamang sa mga hindi mananampalataya, mga taong hindi kailanman naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Lahat ng hindi mananampalataya ay tatayo sa harap ng Diyos sa kanyang puting trono. Nakita ko ang isang malaking luklukang puti, at ang nakaluklok doon na sa kaniyang muka ay tumakas ang lupa at ang langit. Walang nakitang lugar para sa kanila. Nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harap ng trono at nagbukas sila ng mga aklat. Isa pang aklat ang binuksan, na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nakasulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa loob nito. Ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan sila, bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Kung ang sinuman ay hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay, siya ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Apokalipsis 20:11-15. Sinasabi ng kasulatan sa itaas na hinahatulan ng Diyos ang mga patay ayon sa kanyang mga gawa. Ang mga taong ito ay espiritual na patay. Hindi na sila ipinanganak muli. Nagtiwala sila sa kanilang sarili at sa kanilang sariling mabubuting gawa para sa kaligtasan. Ang problema ay hindi perpekto ang kanilang mga gawa at kailangan ng pagiging perpekto para mabuhay sa langit kung hindi pa napatawad ang iyong mga kasalanan. Sa mga kasulatang ito sa ibaba, nalaman natin na alam ng Diyos ang lahat. Bawat kasalanan na nagawa mo sa Kanya. Lahat ng iniisip mong ginawa mo ng palihim, alam niya. Wala sa lahat ng nilikha ang natatago sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay nalantad at inilalantad sa harap ng mga mata niya na dapat nating bigyan ng pananagutan. Hebreo 4:13 New International Version. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, kasama ang bawat bagay na nakatago, maging ito ay mabuti o maging ito ay masama. Ecclesiastes 12:14. Tandaan na makakapagpasya ka kung saan mo gustong magpalipas ng walang hanggan. Hindi pinipilit ng Diyos ang sinuman na mamuhay kasama niya na ayaw. Nilikha ng Diyos ang impyerno para sa mga nahulog, masasamang anghel, hindi para sa sangkatauhan. Nilikha niya ang lahat ng kamangha-manghang bagay para sa atin, ang langit, ang lupa, at lahat ng naririto. Ang tanging paraan para makatakas ka sa huling hatol na ito ay kung si Jesus ang iyong tagapagtanggol. Minamahal kong mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang hindi kayo magkasala.
Ngunit kung ang sino man ay magkasala, mayroon tayong tagapamagitan sa Ama, si Hesukristo, ang matuwid. Siya ang nagbabayad salang sakripisyo para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin kundi para din sa mga kasalanan ng buong mundo. Unang Juan 2:1-2, New International Version. Kita mo, lahat tayo may kasalanan. Bawat isa sa atin ay makasalanan, at walang sino man sa atin ang karapat-dapat na mabuhay kasama ang Diyos magpakailanman. Ngunit itinuturing ng Diyos ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus at naniniwala na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan, ikaw ay pinatawad, malaya, at determinadong hindi nagkasala. Sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kaniyang sarili bilang pantubos sa lahat. Una Timoteo 2:5-6. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga Romano 6:23. Kung pipiliin mong hindi maniwala na binayaran ni Jesus ang iyong pantubos, kung gayon ikaw ay mananagot sa pagiging makasalanan sa harap ng isang perpekto at banal na Diyos. Si Satanas ay inaakusahan ka araw at gabi sa harap ng Diyos. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, na tinatawag na Diablo at Satanas, ang manlilinlang sa buong sanglibutan. Narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid ay itinapon, na siyang nagsusumbong sa kanila sa harap ng ating Diyos araw at gabi." Apokalipsis 12:9-10. Ang mga makasalanan ay hindi mabubuhay sa kawalang hanggan kasama ng Diyos, kaya ang iyong patutunguhan ay impyerno. Ang pinakaunang kasulatan sa kabanatang ito ay nagsasabi sa atin na sino man na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy kasama si Satanas. Ito ay tinatawag na ikalawang kamatayan. Para sa mga mananampalataya, ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya, nakakakuha sila ng immunity sa huling paghuhukom na ito. Nang tingnan sila ng Diyos, nakita niya si Jesus. Sila ay binibilang na karapat-dapat dahil si Jesus ay karapat-dapat. Ang lahat ng mananampalataya na naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus ay makapasok sa kawalang hanggan kasama ng Diyos sa langit. Ang mga mananampalataya ay nasa unang muling pagkabuhay. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito, ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa 1,000 taon. Apokalipsis 20:6. Maaari mong isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ni Jesus. Maaari mong takasan ang huling paghatol ng Diyos sa dakilang puting trono. Maaari kang mabuhay magpakailanman kasama ng Diyos sa langit. Ito ang dapat mong gawin para maligtas, maniwala kay Jesus na sinugo ng Diyos. Sinabi nga nila sa kanya, "Ano ang dapat naming gawin upang magawa namin ang mga gawa ng Diyos?" Sinagot sila ni Jesus, "Ito ang gawain ng Diyos, na kayo'y magsisampalataya sa Kanya na Kaniyang sinugo." Juan 6:28-29. 42. Isang bagong langit at isang bagong lupa. Ito ang tunay na katapusan ng mundo. Nalilito ito ng maraming tao sa digmaan ng Armageddon o ang huling pakikipaglaban kay Satanas. Ang katotohanan ay ang mundo ay hindi nagwawakas, ngunit ito ay ginawang bago. Ang talatang ito ay nagsasabi sa atin
na ang Diyos ay lumikha ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Sapagkat, narito, lumilikha ako ng mga bagong langit at isang bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi aalalahanin o mapapasok man sa isip. Isayas 65:17. Kailangang lumikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Nang magkasala sina Adan at Eva, inilagay ng Diyos ang lahat ng nilikha sa ilalim ng sumpa. Ang paggawa sa kanila ng bago ay ang paraan ng pag-alis niya ng sumpa. Sa talatang ito, makikita natin na sinabi ng Diyos kay Adan na ang lupa ay isinumpa. Kay Adam ay sinabi niya, "Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng puno na tungkol sa aking iniutos sa iyo, na sinasabi, huwag kang kakain niyaon, ang lupa ay sumpain dahil sa iyo." Genesis 3:17. Sa mga talatang ito, sinabi sa atin ni Apostol Pablo na ang lahat ng nilalang ng Diyos ay dumadaing at naaagnas mula noon. Sapagkat aking inaakala na ang mga pagdurusa sa kasalukuyang panahon ay hindi karapat-dapat na ihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sapagkat ang sangnilikha ay naghihintay na may pananabik na pag-asa para sa mga anak ng Diyos na mahayag. Sapagkat ang sangnilikha ay napasailalim sa walang kabuluhan, hindi sa sarili nitong kalooban, kundi dahil sa nagpasakop dito sa pag-asa na ang nilalang din naman ay maliligtas mula sa pagkaalipin ng kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat alam natin na ang buong sangnilikha ay humahagulgol at nagdaramdam ng sakit na magkakasama hanggang ngayon. Hindi lamang gayon, kundi pati na rin sa ating sarili na may mga unang bunga ng Espiritu, maging tayo sa ating sarili ay dumadaing sa ating sarili, naghihintay ng pag-aampon ang katubusan ng ating katawan. Roma 8:18-23. Tulad ng pagpapanumbalik sa iyo ng Diyos mula sa sumpa ng kasalanan, ibabalik ng Diyos ang iba pa niyang nilikha mula sa sumpa. Binibigyan ng Diyos ang mga mananampalataya ng bagong katawan na walang hanggan. Gumagawa ang Diyos ng isang buong bagong lupa at isang buong bagong langit. Nangyayari ito pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ni Jesus sa lupa. Sinunog ng Diyos ang lumang lupa at lumikha ng bago kung saan ang mga mananampalataya ay mabubuhay kasama ng Diyos ng walang hanggan. Ang kwento ay may kahangahangang pagtatapos. Una, sa mga talatang ito makikita natin ang Diyos na lumikha ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Nalaman natin na wala na ang kamatayan. Ang lahat ay mabubuhay magpakailanman. Wala na ring sakit o iyak. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Narito, ang tahanan ng Diyos ay kasama ng mga tao at siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging kanyang mga tao at ang Diyos mismo ay sasa kanila bilang kanilang Diyos. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala na ang kamatayan. Wala na rin ang pagdadalamhati o pag-iyak o sakit, anumang higit pa. Ang mga unang bagay ay lumipas na." Ang nakaupo sa trono ay nagsabi, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Apokalipsis 21:1-3-5. Pagkatapos ang Diyos ay lumikha ng isang bagong banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Ito ang pinakakahanga-hangang lungsod. Ito ay may mga lansangan na ginto at mga pintuan ng perlas. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos, na inihanda tulad ng isang kasintahang babae na ginayakan para sa kanyang asawa.
Ang mga pundasyon ng pader ng lungsod ay pinalamutian ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Ang 12 pintuan ay 12 perlas. Ang bawat isa sa mga pintuan ay gawa sa isang perlas. Ang kalye ng lungsod ay purong ginto, tulad ng transparent na salamin. Apokalipsis 21, 2:19-21. Susunod, makikita natin ang puno ng buhay na dumadaloy sa banal na lungsod. Naalis na ang sumpa. Hindi na kumakain ang mga hayop sa isa't isa. Ang mga bata ay maaaring makipaglaro sa mga ulupong. Walang masasaktan o masisira sa buong mundo. Sa gilid na ito ng ilog at doon ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 uri ng mga bunga na namumunga bawat buwan. Ang mga dahon ng puno ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Hindi na magkakaroon ng sumpa. Apokalipsis 22:2-3. Ang lobo ay maninirahan kasama ng kordero at ang leopardo ay mahihigang kasama ng batang kambing, ng guya, ng batang leon at ng pinatabang guya na magkakasama. At isang maliit na bata ang mangunguna sa kanila. Manginginain ang baka at oso. Magkakasamang mahihiga ang kanilang mga anak. Ang leon ay kakain ng dayami tulad ng baka. Ang batang nagpapasuso ay maglalaro malapit sa butas ng ulupong at ilalagay ng anak na nahiwalay sa suso ang kaniyang kamay sa yungib ng ulupong. Hindi sila sasaktan o sisirain sa buong banal kong bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ni Yahweh. Isayas 11:6-9. Sa talatang ito, sinabi ni Jesus na huwag hayaang mabagabag ang iyong puso. Nagtagumpay na siya sa mundo. Siya nga ay mayroon at kamanghamanghang mga bagay ang naghihintay sa mga naglagak ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundo may problema ka, pero cheer up, nadaig ko na ang mundo. Juan 16:33.